Marahil sa mundong ito ay walang walang masasabi nating tiyak, certain, except dalawang bagay, no? Yung kamatayan at yung ating mga binabayarang taxes. Yan sabi ni Benjamin Franklin, ano? In this world, nothing can be said to be certain except death and taxes. Nagsusulat siya ng mga kasabihan tungkol sa tiyak na kamatayan ng tao. Ito yung kanyang sinulat. Nakikita natin na kamakailan lamang ang pinaka-longest reigning British monarch ay pumanaw na, no? Si Queen Elizabeth II, no? Sa edad na 96, na tunay na ang kamatayan ay tiyak na magaganap sa buhay ng tao sooner or later. Ayan ang ating tiyak na magaganap sa buhay ng bawat isa. But when it comes to matter of faith, saan ba tayo makakahanap ng katiyakan ng ating pananampalataya? Walang iba kundi sa reliabilidad ng salita ng Diyos sa sinulat ng Panginoon na written word of God. Pag tayo ay nasa gitna ng mga conflicting claims at mga katuruan ng mga bulaang guro na nag-i-infiltrate sa ating mga isipan, maging sa iglesia, saan natin mailalagay ang ating katiyakan when in matters of faith? Ang ating titingnan ngayong mga aklat ni Pedro, yung kanyang ikalawang sulat, no, ay ito'y isang parang last will and testament na sinulat ni Pedro sa kanyang mga iniibig na mga mananampalataya with regards to the danger na kanilang hinaharap, no? Na nagkaroon siya ng concern sa mga bulaang guro na nag-i-infiltrate sa loob ng iglesia, lalo na sa Asia Minor. At itong bagay na itong mga bulaang guro ang nagko-cost ng mga trouble sa loob ng iglesia. At maaring hindi lamang yung kanilang doktrinang tinuturo, maging yung kanilang mga buhay na immoral na maaring na pwedeng makapagbigay ng damage sa iglesia in the future. Muling basahin natin ang tekstong ating titingnan sa pangalawang Pedro, mga unang talata, unang kabanata, mga talatang 1 at 2, no? At yung mga susunod na, yung 3 and 4 ay titingnan natin sa mga susunod na linggo. At ganito ang sinasabi: si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo, sa mga tumatanggap ng mahalagang pananampalataya ng gaya ng sa amin sa pamagitan ng katwiran ng ating Panginoong Diyos, ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Manalangin po tayo. Panginoon, kami naninikluhod sa iyong trono ng biyaya at awa sa umagang ito. Nawa, Panginoon, dalangin namin ang iyong pagsama sa amin sa pagbubulay-bulay ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na ito ay maging isang encouragement at kagalakan sa aming puso, Panginoon, ang katiyakan ng iyong salita. Samahan po kami, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin sa umagang ito. Pang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Makita natin itong panibagong sulat na tinitingnan natin, ang pangalawang Pedro, tapos na natin ang 1 Peter, ay isang sulat na kung saan, isang maikling sulat na kung saan merong dalawang layunin ang naisin ni Pedro dito. Una, yung pagtibayin ang pananampalataya ng mga mananampalataya at ang pag-asa ng pagbabalik ni Jesucristo at ang babala laban sa mga bulaang guro. Ito'y sinulat ni Pedro nung nasa
prison cell siya sa Roma. Makita natin yun sa huling talata ng 1 Peter ay binanggit niya kung saan niya sinulat ang aklat. At makikita natin na sa sila din, kung sino ang kanyang reader nung sa unang Pedro ay sa di mga binabanggit dito ni Pedro. Mga mananampalataya na dumaraan ng pagsubok sa kapanahunan ni Nero. At ang pagkakaiba lamang ng 2 Peter sa 1 Peter, may kita natin sa unang Pedro, ang kanyang emphasis is more on doon sa suffering Christian na nakafocus sa malapit na pagbabalik ng Panginoon, na yun ay maging isang encouragement sa mga mananampalataya. Pero dito sa 2 Peter, so more or less ang binibigyang pansin ng unang Pedro ay yung mga atake ng sa loob ng iglesia, pero ang kanyang emphasis ay yung persecution na ginagawa outside ng iglesia. So more or less ito yung persecution ni Nero at yung mga bagay na nagpapahirap sa mga mananampalataya. Sa 2 Peter, ang makikita natin dito, ang struggle o ang laban ay nasa loob na ng iglesia, hindi na nasa labas. So sa 2 Peter, is more ang emphasis niya ay ang Panginoon ay hindi pa nagbabalik dahil marami pang mga maling mga bulaang guro na nagtuturo ng mga bagay na nakapaglalayo sa Panginoon. At dito, ang binibigyan niyang pansin ay ang mga bulaang katuruan noong kapananahunan na yon na sinusulat niya ang mga sulat na ito. So, ini-instruct niya yung mga mananampalataya na depensa nila ang kanilang sarili sa laban sa mga bulaang guro at yung kanilang mga kasinungalingan. Kaya nga ito ay more on expose sa kung paano natin titingnan ang mga maling katuruan, lalo na yung mga bagay na binabagsak ang pagkadiyos ng ating Panginoon. At dito, bagamat hindi binanggit ni Pedro kung ano yung exactly ang bulaang mga katuruan noon, ay more or less ito yung sinatawag nating Gnosticism, no? Yung ang kaisipan na may iilang tao lamang ang merong karunungan, may sikretong karunungan at sila lang ang nakakaalam noon. Yan ang pinaka-basic concept ng Gnosticism. Kaya nga maraming mga relihiyon na may gano'n, na meron sila lang ang merong natatanging kaalaman, mga piniling tao. At yun ay isang makikita nating isang qualities o isang traits ng mga bulaang katuruan nung kapanahonan na yon, tinatawag nating Gnosticism. At sa panahon natin ngayon ay nakikitaan din natin ang mga katuruan yan sa mga modern New Age movement na mga nakikita natin, na kung saan ay sila ay nangungusap sa mga anghel, may mga special na pangungusap. At yung mga tinatawag natin mga special revelation na sila lang ang nakatanggap sa Panginoon. Ito ay mga pagtuturo na nagfo-fall sa ganong kaisipan ng Gnosticism. Bagamat may malawak ang mga at may mga ibang mga relihiyon na encrypt ang konsepto ng Gnosticism, at yun ang isang bagay na makikita natin dito. In general, makikita natin na itong mga maling katuruan na ito ay may epekto sa mga mananampalataya. Destructive heresy, sapagkat sila ay ito ay dinideny nila ang pagka-Diyos ni Jesus at ang salita ng Panginoon ay kanilang tinitwist, binabaluktot. At lalong-lalo na kanilang tinatanggihan ang muling pagbabalik ng Panginoon. Kung kaya ang aklat na ito, ang sulat na ito ay makikita natin merong
pagbibigay aral sa muling pagbabalik ng Panginoon. At hindi lamang yan ang isang maliwanag na ipinangangamba ni Pedro kung sinulat niya ito ay yung buhay ng mga nagtuturo na ito. They are living a lifestyle of an immoral character na kung saan ang kanilang tinuturo ay hindi kita sa kanilang buhay. Kaya ito ang isang bagay na pinangangamba ni Pedro sa kanyang pagsusulat na ito. Yan ay isang mga tema na makikita natin sa pangalawang Pedro. Ang isa pang bagay na makikita natin dito ay yung paano natin sasagupain itong mga bulaang guro. At yan ay merong something to do with the assurance of our salvation. Kung kaya maliwanag sa pag-aaral natin o sa pagtatalakay natin ito, sulat na ito ay makikita natin yung kanyang persuasion sa divine character ng apostolic writing ng isang lingkod ng Panginoon. At paano natin sasagupain itong mga katuruan nito? At dito binigyang pansin ang knowledge, ang kaalaman, ang kapangyarihan, ang kaalaman na siyang magbibigay sa atin ng stability at certainty sa ating pananampalataya. At sa umagang ito, ang ating mensahe ay ganito: the growing knowledge of God in our salvation should lead to our spiritual understanding and experiences to certainty in our faith. Ang ating paglago sa kaalaman sa Diyos sa ating kaligtasan ay magdala sa atin ng sa ating pagkaalam at ating mga eksperyensya sang katiyakan sa ating pananampalataya. At yan ay isang bagay makikita natin dito sa pagbati lamang ni Pedro sa mga una at pangalawang talata ay bagamat ito ang maikli ang mga talatang ito ay loaded ng mga dapat nating tingnan. Maingat ang ginawa ang pagpipili ng mga salitang ginamit ni Pedro dito sa kanyang mga pagbati, at dito makikita natin na ang kanyang mga ginamit na salita ay magsasabi sa atin kung ano ang kalagayan ng mga taong kanyang sinusulatan. Ganun pa din, ang kanyang kinakausap dito ay yung mga suffering Christians at that time. So sila pa rin ang kinakausap ni Pedro dito. Pero hindi lamang yung mga bagay na sa panlabas na mga pinagdadaanan ng mga mananampalatayang ito, ang malupit pa ay sa loob ng iglesia ay meron ding problema. They were struggling sa katuruan na naririnig doon. Ito ay mga pagbaluktot ng mensahe ng ebanghelyo na siyang nakakasira ng pananampalataya. The major attack from the outside doon sa Jewish and Roman persecution, but now they are also experiencing attack from the within, the false teachers. At anong epekto nito? Pag pinagsama-sama natin, combined effect nitong atake na ito, ang pwedeng mangyari sa mananampalataya ay mawalan siya ng katiyakan. The loss of certainty. At pagwala tayo ng ating katiyakan, ay mawawala din ang ating stability sa ating Christian life.
Kaya nga napakahalaga na meron tayong confidence sa ating pinapanampalatayanan. Yung ating katiyakan ng ating pinanampalatayanan ay tunay. So dito ini-stress ni Pedro the importance of being certain in our Christian life. Maaaring isang bagay na ang katanungan na dapat sabihin natin o tanungin natin sa ating sarili ay, tiyak ba ako o ikaw sa mga bagay na iyong pinanampalatayanan? Yung mga bagay na natutunan mo sa Sunday school, o narinig mo sa mga preaching, ang mga bagay ba ito ay mapangahawakan mo sa iyong pananampalataya? When we are certain of things, we become stable. At yun ang nais na bigyang pansin ni Pedro dito sa kanyang sulat na binibigay sa kanyang mga kinakausap na mga suffering Christians. Ito ang response ni Pedro para sa mga ataking ito na nangyayari sa loob ng iglesia. The certainty na pwedeng panghawakan to make them stable in their Christian life. At dito may kita natin ang ating standing sa harapan ng Panginoon sa kanyang mensahe. The reliability of the revealed message that comes from God, the very truth of God, at yung claim ng Panginoon Kristo. Isang bagay na pwedeng mangyari sa mananampalataya pag hindi siya certain, hindi siya tiyak, ay magkaroon siya ng pagdududa sa kanyang pananampalataya. Hindi masama na magkaroon ng pagdududa kung ito'y magdudulot sa atin na tayo ay magsaliksik upang ang ating mga pagdududa ay matugunan. The problem of doubt, that one that increased in the New Testament era. At itong mga bagay na ito, ang isang bagay na nais ni Pedro na matugunan upang sila magkaroon ng katiyakan sa kanilang pananampalataya. Peter is pointing out our need for certainty within those who are seeking God and exploring the Christian message. At tatlong bagay ang pwede nating tingnan sa area na ito. Ang unang pwede nating tingnan ay ang mensahe ng kaligtasan. Ang unang puntong pwede nating tingnan, ang mensahe ng kaligtasan. Kung makikita natin sa unang-una pa lang na pagbabanggit ni Pedro dito sa kanyang sulat, ay binigyan niyang pansin ang dalawang kataga. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo. Pag tinignan natin yung unang talata sa unang Pedro, si Pedro na apostol ni Jesucristo. Pero dito ay dalawang bagay ang binigyan niyang pansin sa 2 Peter. Alipin at apostol ni Jesucristo. Napakahalaga na tingnan natin itong mga bagay na ito na binabanggit niya tungkol sa kanya bilang mensahero ng salita ng Panginoon. Peter was very conscious that the words he used were not merely on his own, but it was from God. Na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng mga salitang itong sinusulat niya sapagkat siya'y alipin ng Diyos. Not even the most ordinary and familiar words na loaded, but it was a perfect word that God has given him as a servant.
bang ibig sabihin pag ikaw ay alipin ng Panginoon? When Peter was calling himself na siya ay alipin ng Panginoon, ay ipinopoint out niya na yung ginagawa niya ay hindi sa kanyang sariling initiative. Ito ay from our master bidding. Ito ay utos ng Panginoon. So ang mga nagbabasa nito, kung meron man silang problema sa sinasabi ni Pedro, saan sila tumakbo? Saan sila magreklamo? Doon sa Panginoon na nagbigay ng mga salitang ito kay Pedro. He is a servant of the Lord. They need to take the matter to the Master, Jesus Christ, because Peter is a servant of God. Ito isang katotohanan din sa bawat isa sa atin na ang mananampalataya ay isang alipin ng Panginoon. Nang isang mananampalataya ng Panginoong Kristo ang kanyang gagawin kung anong kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Because he is a servant, he will do what the Lord is asking him to do. Ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Si Pedro at yung mga apostoles na tinawag ng Panginoon, they are to serve the Lord in their unique sense. Ito mga apostol na ito, mga unang tinawag ng Panginoon, ang kanilang trabaho ay sila ay kinumisyon ng Panginoon para itatag ang pundasyon ng New Testament Church. In a very personal and direct relationship with God, kung kaya binigyan sila ng otoridad na confined to them as a servant. At hindi lamang yan, ang isa pang sinanggit niya, apostol. Now, a servant, follow the master. Pag yung apostol, merong isang authority na binigay ang Panginoon sa kanila. Someone who is sent with the gospel. Someone who is sent. Yan ang apostol. They are sent to be a missionary, to be the founding stone of the New Testament Church. Ang isang bagay na dapat nating tandaan, pag sinabing apostol, they are an eyewitness of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kasama ng Panginoon at nakita nila personally, na-experience nila personally ang kamatayan at pagkabuhay muli ng Panginoon Kristo. Kaya nga sa panahon natin ngayon, walang pwedeng mag-claim na apostol sila ng Panginoon sapagkat ang unang katanungan, nakita mo ba ang Panginoon? Nakasama mo ba ang Panginoon? Marami tayong nakita mga pangalan dyan, apostol so and so. Ang panawagan, ang tawag na apostol ay para lang doon sa manakita sa Panginoon, nakasama niya. Napakahalaga ito sapagkat it speak of authority. Kung kaya nga siya ay isang alipin ng Panginoon at siya ay apostol, and he is speaking with authority sa sinusulat niya. Kaya nga, mahalaga ito pag dinumpara natin yung 1 Peter at saka 2 Peter, meron siyang servant and apostle of Christ. That they are qualified, they have been eyewitness. Bakit kailangan ito sabihin ni Pedro? Bakit kailangan niya sabihin na siya ay apostol ng Panginoon? Siya ay isang alipin at apostol ng Panginoon sapagkat
pwedeng yung mga nakikinig kay Pedro ay magsabi, sino ba itong taong ito? At bakit ako makikinig sa kanya? Uneducated fisherman from the hill of Galilee. At yun ang kalagayan ni Pedro. Kaya kailangan niyang banggitin dito na siya'y alipin ng Panginoon at apostol sapagkat ito'y ang Diyos ang nabigay sa kanya at ang kanyang binabanggit na mga sulat na ito ay with authority from God. At ang sino man nakikinig, they have to listen the Word of God. Na ang mensaheng dinadala niya, ang mensahe ng kaligtasan na sasabihin niya is from God because He is a servant and He has an authority as apostle because He has been with Christ. Kung kaya pinapakita niya dito na ang mensaheng kanyang babanggitin ay one with authority. Sinasabi sa atin ni Pedro na he is forming us that he has special apostolic ministry. It is a divine appointment. At ito ang pinapakita niyang credential para sa makikinig. That he is a God-chosen messenger bringing the gospel of salvation. Maril sa panahon natin ngayon, sino man mga tinatayo ng Panginoon sa pulpito, ay ito ay ang Diyos ang nagpili niyan para idalhin sa umaga upang mapakinggan natin. Kaya minsan maingat tayo na nilalagay natin na magbibahagi ng mensahe ng Panginoon sapagkat ito ang mensahe na binibigay sa atin. Or kung may mga pagkakataon man nakakarinig tayo ng mga mensahe ng ibang mga nagdadala ng mensahe, pwedeng gamitin ng Panginoon yon, anong man ang maliit na bagay na makuha natin doon, at yun ang pangungusap ng Diyos, ay pwede nating magamit sa atin. Sapagkat ang sinasabi sa atin dito, ang Diyos ang siyang tumatawag ng mga taong nilalagay niya. Ang Diyos ang tumatawag ng inilalagay niya sa mga iglesia. Ang Diyos din na nagbibigay sa atin ng mga bagay para sa ikalalago natin at pwede niyang gamitin mga pamamaraan para tawagin ang ating atensyon, tawagin tayo, mangusap sa atin sa kanyang salita. Sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay. God does not change. He is the same yesterday, today, and forever. At mapagtitiwalaan natin siya. Ganon din ang kanyang mensahe. Ang mensahe ng Panginoon, it is eternal. Pangwalang hanggan. At itong pagkatawag kay Pedro, ang kanyang credential na itong sinasabi ko na mensahe ng Diyos, ito'y sinasabi ko bilang alipin at bilang apostol ng Diyos, sapagkat itong sinasabi ko ay hindi galing sa aking sarili, ito'y binigay ng Panginoon at dinadala ko ito sa inyo bilang apostol ng Diyos, special apostolic ministry. Mahalaga itong sinasabi niya sapagkat kanyang sasawatain ang mga maling turo at napakahalaga na ang kanyang tinatayuan na ang pagkatawag sa kanya ng Panginoon ay tiyak at ganap. At ito'y nakapagbibigay din sa atin ng certainty, ng katiyakan. Kaya nga may kita natin sa loob ng iglesia, napakahalaga ng confession of faith sapagkat ito'y nagsasabi sa atin, ito ang ating parameter na mga bagay na mga katuruan na pwede nating panghawakan. Time and tested. Bagamat may mga inaayos ng konti doon, ito ay, kumbaga, na-refined na. At napakahalaga yan. Yan ay isang pangsawata sa mga maling turo na pwedeng pumasok sa loob ng iglesia.
Kaya ang iglesia natin may tinatayuan tayong confession of faith sapagkat ito ang ating pwedeng panghawakan. Pwede nating i-question yung speaker pag itong kanya sinasabi ay wala doon sa parameter na yon. At ito ang ginagawa ni Pedro. Ang kanyang sinasabi ay may pinanghahawakan siya sapagkat ang Diyos ang tumawag sa kanya. So napakahalaga ng mga bagay na ito, ang mensahe ng Diyos na binabanggit natin, na binabanggit ni Pedro, ito'y galing sa Diyos. Ang pangalawang bagay na pwede nating tingnan, ay saan ang galing. Isa sa pinaka-damaging na bagay na pwedeng mangyari sa mananampalataya, yung notion na pwede tayong mamuhay ng dalawang klaseng pamumuhay. At ito ay naging error din nung kapanahonan na yun, na nananalaytay hanggang sa kasaysayan. Sa mga unang iglesia, may kita natin yung false distinction between yung mga Christian na na-convert sa mula doon sa mga Hudyo at yung mga Kristiyano na na-convert mula sa mga Gentiles. At dito nagkaroon ng controversy na naging division sa loob ng iglesia. Na sinasabi yung mga Hudyo na convert sa Christianity, kailangan nilang dalhin pa rin yung kanilang Jewish tradition. At yun ang ipinapasa nila na itong mga Gentiles ay sundin din sila. At nagkaroon ng tension sa loob ng iglesia. Dito makita natin na saan ba ang source ng binabanggit ni Pedro. Ang sinasabi niyan, sa mga tumanggap na mahalagang pananampalataya gaya sa amin sa pamagitan ng katwiran ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ng atapagligtas na si Jesucristo. Those who have obtained the faith of equal standing with ours. Binabanggit niya dito ang pananampalataya na kung saan yung sense ng eksperyensya ng mananampalataya. Not necessarily yung body of truth na binabanggit. Na pag kinumpara natin yung ating pananampalataya sa iba, makikita natin na ang content ng ating pananampalataya ay dapat base kung anong mga binanggit ng mga apostol at yun ang nananalaytay sa atin. Ang pinaka-source ng ating kaligtasan ay walang iba ang Panginoon Jesucristo, wala nang iba. May mga pagtuturo na kung saan ang iyong kaligtasan ay kailangan mong dagdagan ng tradisyon. Yan ang pamamaraan ng Katoliko, Faith plus tradition. At yun yung council ng magistorium at yung mga tradisyon na ipinasa. Yung iba naman, faith plus experience. Sinasabi sa atin dito yung pananampalataya na nanggaling sa Panginoon. The essence of salvation, na sinasabi ng Romans 1:17, the righteousness is revealed in the gospel that is from God and by faith from first to last. Na ang kaligtasan ng Panginoon na pinoprovide sa atin ay galing sa Panginoon. Ito ay iron cast guarantee of authenticity.
Nung kapanahunan ni Pedro, ito ang isang bagay na naging problema sapagkat maraming mga bagay na nagsusuppress o nagpapagulo doon sa purong kaligtasan matatanggap ng mananampalataya. Dapat nating panghawakan ang ating pag-asa ng kaligtasan ay nasa Panginoon Kristo, na siyang nagligtas sa atin at inahahanda tayo for God's judgment sa kanyang pagbabalik. At ito yung ating pag-asa. Tumatanggap ng malayang pananampalataya sa pamagitan ng katwiran ng ating Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo. So ito yung malinaw dapat nating tingnan. Ano ba ang source ng ating kaligtasan? Maaari ito magdala sa atin. Balikan natin, paano ba tayo naligtas sa Panginoon? Ano ba yung ating salvation testimony? Paano ba tayo tinawag ng Panginoon? Pwedeng gamitin niya ang mga bagay na maaring may konting mali doon sa ating narinig, pero pwedeng gamitin yung maliit na puro ng katotohanan doon para gamitin niyang sa atin. Maring iba-iba ang ating pamamaraan ng pagkakatawag sa atin. Maaring tayo ay nagsimula doon sa decisionistic method. Pero pwedeng gamitin din ng Panginoon yun, i-overrule ang mga bagay na yun para tayo maligtas. O yung iba nga, nagbasa ng isang babasahin at yun ay nakapagministeryo sa kanya upang magkaroon siya ng paghahanap sa Diyos. Maraming mga paraan ang pwedeng paraan upang tayo ay madala doon ng Panginoon sa tunay na pagkakilala. Pero may kita natin dyan, ang Diyos ang unang tumatawag sa atin, ang ating patay na kalagayan bilang makasalanan sa Diyos. At ang mga bagay na ito ay mula sa biyaya ng Panginoon na siyang tumawag sa atin. At doon makikita natin yung genuineness ng ating pananampalataya. Kung makikita natin ang ating buhay ay tayo lumalago. Merong pagbabago. Hindi yung nagsimula tayo doon sa pamaraan. Maaring tayo nagsimula sa decisionistic method. Tayo ay nag-recite ng prayer. Pwedeng gamitin ng Panginoon yon. Di natin matanggi. Pero ano ang naging epekto ng buhay natin after noon? Nagpapatuloy pa ba tayo? Ang kadalasang problema ng decisionistic method ay at that time only. Kaya marami sa kanila ang wala na. Maaring napilitan, maaring gumaya lang. Pero pag ang Diyos ay tumawag, tayo ay magpapatuloy sapagkat siya ang pinanggagalingan ng tunay na kaligtasan. Kaya nga sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa aming pananampalataya. Kasi merong pananampalatayang huwad. Yun ang pananampalataya na hindi na nagpapatuloy. Yun ang mga pananampalataya na kadalasang nawawala sa ministeryo. At panghuling pwedeng natin tingnan ay yung anong pinakasusi ng kaligtasan. Sa mga talatang itong pagbati ni Pedro, makita natin ang sinabi niya, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan
sa pagkakilala sa Diyos kay Jesucristo na Panginoon. So tingnan natin yung mensahe ng kaligtasan. Pangalawa, saan ang nanggaling ito? Pangatlo, ano yung pinakasusi ng kaligtasan na ito? Sa talatang binasa natin, makikita natin ito yung pinaka-component, pinakalaman ng kaligtasan. Una, ito'y isang biyaya. Pangalawa, ito'y isang kapayapaan na makikita natin. The grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God, of the Lord Jesus Christ. Dito makikita natin ang dalawang bagay sapagkat ang biyaya ng Diyos, tayo ay maliligtas lamang sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at wala nang iba. At ang kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon, ito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa Diyos. Kaya ito yung pinakasusi ng kaligtasan. The grace and peace of God. Ito isang pagpapala. The blessing from themselves. At itong deliberately na kino-communicate ni Pedro sa simula pa lamang na kanyang pagbati na ipinapakita sa atin na itong dalawang component na pwede nating panghawakan, makita natin na siyang susi ng kaligtasan na binigay ng Panginoon sa atin. Ito'y biyaya at hindi natin ito pwedeng bayaran, kailangan lang nating tanggapin. Parang isang regalo. The promise of God's favor. At yun ang mga bagay na itatalakay ni Pedro na mas malalim pa. Ano itong biyaya ng Panginoon? At ang pangalawa, makikita natin yung ating personal well-being sa harapan ng Diyos. Na tayo ay dating kaaway ng Diyos, ngayon, nang tayo ay tinawag at niligtas ng Panginoon, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. The deepest personal well-being of peace. So the promise of God, the promise of God's favor is no other than His grace. And our personal well-being, that we are at peace with God. So sa dalawang bagay na ito, madidefine natin ang pinaka-basic, pinakalaman ng kaligtasan. Na ito'y biyaya, ang ating speak of our standing before God and the good things that we receive from Him. Sa ating pagkakilala, sa ating kaligtasan na natanggap sa Panginoon. Ito'y isang biyaya. At patuloy itong lumalago sa atin. Sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na tayo makalapit sa Diyos. Sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng kaalaman, makakilala sa Panginoon na tayo lumago. Ito'y biyaya niya sapagkat hindi natin kaya na lumago sa ating sariling kakayanan. Maging yung ating pang-araw-araw na pamumuhay, biyaya ng Panginoon. Ito yung mga bagagandang bagay na natatanggap natin sa Panginoon. The faith of equal standing with ours. At binabanggit niya dito yung righteousness ng Panginoon na iginawad sa atin. The experience of saving grace that we receive from God na siyang nagbigay sa atin ng kapayapaan
sa pamagitan ng katuwiran ng Panginoon na inilagay sa atin. Mula sa makasalanan, naging tayong anak ng Diyos at iginawad niya ang katwiran na ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. Tinatawag na imputation. Na hindi natin yung pinaghirapan. Ang Panginoong Hesukristo ang ipinako sa krus upang mabayaran ang ating kasalanan at iyon ay inilagay niya sa atin. Hindi natin yung pinagtrabahuhan. Kaya nga yung mga nagpipinitensya pag mahal na araw, walang base yun, walang magagandang dulot na sapagkat hindi na natin kayang bayaran, gawin uli ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kailangan lang tanggapin, ito'y biyaya ng Panginoon. Kaya anuman ang pagpapinitensya ang gawin natin, walang magaganap yon sapagkat hindi natin pwedeng bayaran yon sa Panginoon. Ito'y biyaya niya. Kailangan lang kilalanin, kailangan manampalataya sa Panginoon. Ito din ang panawagan natin sa mga nakikinig na wala pa sa Panginoon. Kung tayo namumuhay sa buhay ng isang buhay na makasalanan, ito'y isang panawagan, ang alok ng kaligtasan ng Panginoon. Ito'y isang biyaya ng Panginoon na inaalok ng Diyos sa mga makasalanan. Ito'y isang panawagan ng Diyos na lumapit tayo sa Panginoon, pagsisihan ang ating kasalanan at kilalanin ang Panginoon Jesucristo sapagkat ang kanyang biyaya ay sapat para sa lahat ng ating kasalanan. Siya din ang tumatawag sa atin upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. At yun ang isang eksperyensya na ating nagaganap sa atin. That is the thing that is happening when we are converted. Kaya ang panalangin ni Pedro na it should multiply. Na sumagana nawa ang biyaya at ang kapayapaan ng Diyos. At yun ang laman na makikita nating pinakakabuuan ng sulat ni Pedro, na ang biyaya ng Diyos at ang kapayapaan ng Diyos ay sumagana nawa. At ito din ang ating panawagan sa mga nakikinig na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa anuman ating kamalian, sa ating mga kapalpakan. Ito'y biyaya ng Panginoon na binibigay sa atin. Ito'y libre, pwede nating tanggapin. At sa ating mga mananampalataya, ano ito para sa atin? Itong mga bagay na ito ay paraan para tayo ay lalo pang lumago sa Panginoon. The key to spiritual growth, the knowledge of God and the Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga makita natin dito that the grace and peace be multiplied in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So napakahalaga ng component ng kaalaman, pagkakilala sa Panginoon. Hindi ito accidental na nilagay niya doon. Ito'y binabanggit para makita natin na anuman ang makaturuang mali sa loob ng iglesia ay pwedeng masawata sa pamagitan ng kaalaman natin sa Panginoon. Hindi yung tinatawag nating mystic knowledge na parang iilan-ilan lang ang may alam. Si pastoral nakakaalam lang yan. Ang salita ng Panginoon ay bukas para sa atin para makita natin na ang bawat isa sa atin na makikita ang salita ng Diyos na siyang magbabago, na siyang magbibigay ng kaalaman. Not merely the academic knowledge, but one of the experiential knowledge
of our daily living with Christ. Na ito'y isang mayaman na ating pagkakilala sa Diyos. Ang tanong diyan sa atin, kumusta ang ating buhay? Ano na ang naging paglago natin sa pagkakilala natin sa Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Maring dito sinasabi sa atin ni Pedro yung experiential knowledge ng ating pamumuhay araw-araw sa Panginoon. Lumalago ba tayo? Yan ang ating makikita. The same is true with our experience with salvation. The Bible delights to describe like para siyang spiritual marriage. Na the more we serve God, the more that it becomes sweeter. The longer I serve Him, the more that we become sweeter, the more that we grow sweeter with the Lord. At yun ang sinasabi ni Pedro sa atin dito, that the way for Christian to enter with the joy with their salvation, that they will grow deeper in the knowledge of God by His grace and by His peace. At ang mga bagay na ito, pag tayo ay patuloy na lumalago, patuloy sa paglalago sa ating pagkakilala sa Panginoon, ito'y nagbibigay sa atin ng kasiguruhan at stability. Kaya magpatuloy tayo mga kapatid sa ating paglakad sa Panginoon. At nawa sa pag-aaral natin ito ng ikalawang Pedro, nawa tayo ay gawin ng Panginoon na patuloy na lumago sa kaalaman sa Panginoon Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, kami nagpapasalamat sa umagang ito, paalala sa amin na tunay nga, Panginoon, ang iyong biyaya at ang iyong kapayapaan, ang patuloy na nawa managana sa aming buhay. Nawa ito, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng kagalakan na makilala kayo, Panginoon, in experiential way sa pamagitan ng iyong salita. Nanawa sa aming paglakad sa inyo, kami ay lumago at patuloy na lumalim pa sa iyong salita. Dinadalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming patatagin sa aming pananampalataya at nawa, Panginoon, anuman ang mga gawa ng dyablo, ang mga katuruan na nagbibigay sa amin ng pagkaduda, nawa ito, Panginoon, masawata, Panginoon, sa pamagitan ng iyong karunungan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag at lumakad, Panginoon, na may kabanalan ayon sa iyong kalooban. Dalangin namin, Panginoon, na kami patuloy lang lumago sa pagkakilala sa inyo. At ito'y magkikaming tiyak. Magkaroon kami ng katiyakan, Panginoon, sa aming pinanampalatayan. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay Diyos na hindi nagbabago at papangahawakan namin kayo sapagkat kayo isang matibay na bato na pwede naming sandigan. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa matawid sa pangalan ni Jesus. Amen.